kang pera. May pera ka dyan. Wala akong pera, wala ka naman alam buhay para sa akin ka humingi ng pera. Marami ka pang sinasabi. Wala akong ibibigay sa'yo yung pera. Hingin pera, Wala akong susugal ako. pera, ibibigay sa'yo. Eh, wala pala akong mapapala dito eh. Talagang nakapapala sa akin, gusto maghanap buhay ka. Huwag ka nang babalik dito ha, lumayas ka na. Naghiwalay yung nanay ko at tatay ko. So, in short, produkto ako ng broken family. So, doon nagsimula yung pagkakaligaw ng buhay ko. Napariwara si Gerald sa murang edad dahil sa kinimkim na galit. Doon nagumpisa, natuto akong manigarilyo, natuto akong mabarkada, minom. So, doon ko hinanap yung protection sa fraternity. Feeling ko, untouchable. So, parang hindi mo ako pwedeng galawin kasi sila yung makakalaban mo pag ginalaw mo. Binigay ko yung buhay ko dun sa fraternity. To the point na nakakadisgrasya ako para sa kanila rin. Na natuto ako mag-drugs. Pag nag-runner ka, siyempre pag kumuha ka, for example, ng drugs, babawasan mo yon. So yun yung ibebenta ko, yung mga binabawas ko. Nahantong sa isang malagim na krimen ang pagkakasadlak ni Gerald sa masamang impluwensya. Nakasaksak ako. So, nagtago na ako, palipat-lipat na ako ng lugar. Yun yung naging buhay ko, patago-tago. Na kung saan lugar ako pumunta, medyo nakakadisgrasya ako. Pag namatay ako, wala namang iiyak, wala namang malulungkot. So, ba't ko papapahalagahan yung buhay ko? Nung nagtatago ako, lalong tumitindi yung galit ko sa tatay ko. Kasi, sinasabi ko, sa kanya ko sinisisi lahat yun. Kung hindi niya kami iniwan, hindi ako ganito. So yun talaga yung talagang galit yung nasa puso ko. Kasi para sa akin hindi lang yung pangarap ko yung sinira niya pati yung kinabukasan ko. Kaya lahat ng mga mali at pangit na nangyari sa buhay ko, sa kanya ko sinisisi. Natuldukan ang mahabang panahong pagtatago ni Gerald nang isumbong ng kasama. Siya ay hinuli ng kinauukulan at kinasuhan sa salang pagpatay. Makaraan ang 3 taong pagkakabilanggo, napawalang sala si Gerald sa tulong ng DSWD dahil sa siya ay minor de edad pa lamang. Nagdesisyon si Gerald na magbagong buhay. Siya ay nagbalik eskwela sa tulong ng ALS o Alternative Learning System. Di inasahan ni Gerald na magiging malaki ang impluwensya ng guro niyang pastor sa kanya. May mga tanong na bakit siya ganon, anong meron sa kanya, anong meron sa pagiging Kristiyano. So, sino ba si Jesus? Ang thinking ko noon, iiwanan din siguro niya ako. Kasi yung tatay ko, iniwan kami. Yung best friend ko, tinuro ako para wag siya makulong. So, nilaglag ako. Siguro itong Jesus na to, iiwanan din ako. Ang mga katanungan ni Gerald ay natagpuan niya sa Bible study na kanyang dinaluhan. Yung prayer ko, sabi ko, Lord, kung totoo ka, baguhin mo ko. Pagod na ako. So, yun yung unang-una kong prayer. So, nung araw na yon, tinanggap ko si Jesus Christ. Siyempre, ang nag-drive din sa akin para magdasal, para mag-repent, yung pagod dun sa gulo ng buhay na kinalalagyan ko. Ang tagpong iyon ang naging simula ng pagbabagong buhay ni Gerald. Hindi ko hinanap ang drugs, hindi ko hinanap ang alak. Medyo nahirapan ako sa sigarilyo, pero yung drugs, one click. Pagkatas nung araw na yon, hindi na ako nakatikim ng kahit anong drugs. Pagkatapos ko mag-accept, kasi bilanggo pa ako ng galit. So yun yung dinil ko nung araw. Sinuko ko sa Panginoon na, Lord, bahala ka na po. Ikaw na po yung bahalang magbago sa akin. Pinapatawad ko na yung tatay ko. Then pag nagkita kami, hingi rin ako ng tawad sa tatay ko. Pero nung nagkita kami, ako yung unang nag-sorry, tapos niyakap ko siya. Niyakap niya ako, nag-iyakan lang kami magtatay. Tapos nag-pray na kami ng prayer of acceptance. Sabi niya sa akin, anak, hindi ko naisip na darating yung panahon na mag-uusap tayo ng ganito. Sobrang saya na hindi ko maipaliwanag. Talagang totoong-totoo yung promise ng Diyos na hindi kanya iiwanan, hindi kanya pababayaan. Ang nag-uumapaw na biyaya at pag-ibig ng Diyos sa buhay ni Gerald ang naging daan upang maglingkod siya sa gawain ng Kristiyanong simbahan. Sa ngayon, isa siyang youth leader at tumatayong house parent kasama ang kanyang asawa sa isang foundation na gumagabay sa mga batang kalye at wala ng pamilya. May di-describe ko ang Diyos as a loving Father. Hindi ko na-experience
yung pagmamahal ng tatay. So kaya ngayon, sa pagpapalaki ko ng dalawa kong anak, yung kung paano ko minahal ng Diyos, ganun ko minamahal yung mga anak.